God bless you, the beloved Preacher Berbin Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay minimal tayo. Dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang magatoong galog mo sa amin. Sa araw na ito, tinipon mo kami, Diyos, dito sa iyong bahay, simbahan, sanktuaryo upang sambahin, purihin ka namin sa Espiritu Tuhan. Thank you so much, Lord, that you blessed every part of thy service from start, joyful, soling, the song of the choirs, from singles, adults, children's, finest, choral, and mimers. Thank you so much, Lord, for thy sweet holy presence, so touching our heart and moving in our midst, Lord. This moment, my God, I beseech God to please anoint the humble servant to live in love and message and written abide. Satan cast out in his right hand, Lord, to the first leading prayer, the lead pastor. In Jesus' name, amen. Pastor. Okay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God and our dear Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Will Destal Almeida, in time profitable, loving God, and we also remember and cherish the blessed memories and the precious teaching, beloved stand Pastor Linic Almeida, and all beloved children, the all blessed Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dear brothers and sisters in Christ, at sa lahat po natin mga webcast viewer na noon ngayon sa buong daigdig. At happy 47th Church Anniversary to all of you, mga minamahal sa inyong lahat, mga minamahal na tayo po nag-iisa sa kapanganakan ng Iglesia natin sa Diyos mo Crusade. 47 anyos na. Amen? Na-appeal tayo sa pagpapala dahil mayroong tao ng Diyos, propita na langin, ating beloved na Honorable Pastor Jalmida, for their agony and sacrifices and dedication to our loving God, pinagpala tayo. Maging po atong beloved stand pastor ng Malmidi, natin magalimutan ang mga turo, aral, pagmamahal, pinakita sa beloved stand pastor Lin Almeida, mga Maria at sa halang kalukuyan, kasama natin mga beloved children, the whole blessed Almeida family, at sa lahat mga workers, mga buo sa ministeryo, all the staff of this church, sa lahat mga ginagamit, lahat mga kapatid ng tapat, tayo po'y pinagpala ng Diyos. We're celebrating the 47-year church anniversary. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, when we speak of anniversary, ang ibig sabihin ng anniversary, ito po ay pag-alaala, commemorating and remembering the birth of the church since it was founded. Inalala natin kailan na itayo ang ministeryong ito. Amen? Kaya that's why mayroon tayong anniversary, inabot na ng 47 years, dito sa CDOI 30 years. Mga minal, kaya nalala natin. Mga minal, mayroon akong basahin sa inyo for the short history of sa ating church, Ismo Crusade. Maminaw ka mo. Pakinggan niyo po. The short history of the National Ministry. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, GMCIM, is one of the largest, if not the largest, and the most successful apostolic churches based in the Philippines with millions of followers. Amen ba? Nationwide and still growing, GMCIM is led by internationally known pastor, the end-time prophet of God, our beloved noble evangelist Will Destal Almeida, and his loving wife, our beloved noble stand pastor Lina C. Almeida. Kailangan malaman nyo ito sa mga mga baguhan para malaman nyo ang story ng church. GMCIM now has established numerous outreach station or chapters widely scattered all over the Philippines and other countries like the United States, Canada, Hong Kong, and Middle East, along Asia, sa iba't iba pang dapit, at sa dagadagdag and more being open. The fast-growing number of GMCIM brethren is being attributed to the seemingly endless days of fasting and fervent prayer of our beloved evangelist Almeida, who is always on his knees offering thanksgiving and supplication to God. Multitudes of GMCIM members will testify to the innumerable miracles they witness in their own lives due largely by the obedience and sacrifices made by the beloved pastor.
Amen ba? Ang GMCIM daw, mga minamahal, ay isa ka malaki at malawak, hindi naman malawak, pero ito po ay the most successful, matagumpay na apostolic churches na dito na base sa Pilipinas at milyon ang mga sumusunod sa tibok mundong nationwide. Ang panatuloy ay tumutubo ang GMCIM na pinangunahan ng ating beloved Honorable Pastor, the Interim Prophet of God, and then beloved Mama Dear San Pastor Lina Almeida. So ang GMCIM po ngayon ay na-establishar sa iba't iba't station numerous, napakarami na mga station or chapters. Widely, lumalawak po tayo, scattered, napaikot na po sa buong bansang Pilipinas at sa iba-ibang mga bansa katulad ng United States, Canada, Hong Kong at sa Middle East at sa Asia po, mga minamahal. Amen ba? Amen. The fast-growing, mabilis na tumutubo ang bilang ng mga tag-GMCIM ng mga pakatiran ay sila po ay naging attribute. Similarly, in these days, ito po ay naka-attribute sila ng talagang walang ibilang na araw. Endless days. Sa mga pag-ayuno ng mga pastor, grabe mga panalangin, fervent prayers, kaya palagi nakaluhod siyang tuhod, nagbibigay ng pasalamat, panalangin, pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. That's why dumadami ang member ng Diyos po Crusade at sila po lahat mag-testify, magtestimonyo sa iba-ibang klase, hindi na mabilang ang mga milagro nangyari sa mga buhay nila at na-experience natin sa ating buhay dahil sumusunod tayo ng servisyo dahil sa servisyo at pagsunod ng ating minamahal na pastor. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po yung pagpasting na malapaso hindi po mabilang na. One time is 96 days between life and death. Then 3 times 40 days, 20 days, 10 days, hindi na po mabilang. Every day of his life, yan po ang kanyang obedience sacrifices sa ating Panginoon. Araw-araw po, 2 meals fasting po siya. Wala siyang breakfast, wala siyang lunch, mukaon malapaso, mga 4 o'clock in the afternoon, then gabi lang siya mag-take ng mga soup, mga food. Yan ang buhay ng mga pastor natin. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ibang mga pastor, palagi kain na kain lang, mga minamahal. Mayroon pang breakfast, mayroon pang merienda, mayroon pang lunch, mayroon pang merienda naman, maraming merienda. Kaya pag-abot ng 8 o'clock, 9 o'clock in the morning is merienda time. Pag-abot ng 3 o'clock in the afternoon, merienda time na naman. Hanggang gabi pa, pagkatapos kaon, may don't snack pa sila, mayroon pang silang midnight snack, mga minamahal. Ang ating mga pastor, minsan lang kumakain sa araw. Kaya pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang sekreto ng ating beloved pastor kung bakit nanatili 47 years ng church natin dito because of prayer and fasting. Kaya hindi pakibasa, Matthew chapter 17, verse 20 up to 21. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 17, ang talata ay 20 hanggang 21. Praise the Lord. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. 21. Nabasa ng 21? Wala sa 1. Ha? Walang Tagalog? Delikado nga Bible yan. Wala day Tagalog yan? Wala sa 1, English lang. English lang. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 17, verse 21. Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. Palakpakan po natin Diyos. Sabi dito, ang demonyong karamdaman sa tao, hindi po lalabas yan kung walang banalangit at pag-aayuno. Howbeit this kind goeth not out by prayer and fasting. Sa magitan ng pag-ayuno at panalangin ng ating mga pastor, dedication sa atin, obedience and dedication and sacrifices,
mga milan by prayer and fasting. Yung mga demonyong kumakapit sa iglesia, demonyong kumakapit sa mga kapatiran, ito po ay pinapalayas at pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. That's why ang Jesus book said ay pinagpapala ng ating Panginoon. Bakit po yung mga demonyo hindi po makaasdan? Sila po ay napapalayas by means of prayer and fasting. Palakpakan po natin Diyos. That's why dito sa church ng Jesus book said, yung may standard ang church. Sa bawat mga main ng mga gawain, maraming mga workers, kailangan mag-prayer talaga, magpuri sa Panginoon daily. Kailangan 10 hours a day. Kaya gusto mo magtayo ng Diyos mo ko, hindi mo kaya 10 hours a day, hindi ka nakasunod sa standard. Amen. Kaya kakainin ka ng demonyo. Walang power. Amen. Kasi ang Pasul House, ito po ay powerhouse ang tawag. Powerhouse. Kaya mga kaisa, ito yung mga manggagawa o nasa main church, yan ang puri talaga. Talalat na station, yun sumusunod sa standard. Kailangan pwede 10 hours a day sa bawat mga main, nga maraming mga gawa. Depende lang sa mga station, kung kukunti ang mga gawa, ginagawa namin tag 4 hours, 5 hours ang ilang mga prayer. Sa araw po yun. May mga 3 hours, 4 hours, 5 hours, din paggabi may 3 hours. Pero dito maraming workers, kailangan araw-araw, 10 hours a day ang prayer namin. 4 o'clock in the morning until 11, 7 hours, morning session yun. Sa gabi, 4 to 7, 3 hours. So total of 10 hours a day. Kaya kung magkulang ang prayer na manggagawa, lahat na demonyo, papasok sa mga kapatiran. Amen. Amen. Kaya yun ang preaching ko dati na misinterpret ng iba rito, na nag-preach daw ako na, sabi ko, yung mga demonyo sa ilalim nila ng bangko, mapatong na sa ulo nyo. Iba yung interpretation nila. Akala sinabihan sila mga demonyo. Hindi. Kaya sabi ko, bisan inside the church, yung demonyo, kumikilo sa ilalim ng bangko, bisan sa asang dapit, umiikot yan. Kasi hindi natin makita sabi ko, minsan may seaman na taga-Samar, sabi niya magpatotoo, kuminsan sabi niya, sa barko ako, na-experience ko maraming demonyito. Yung demonyito, maliliit nga demonyo. Sabi niya, nag-overnight ako, nagpupuri. Nagulat ako na, bigla ako na antok, natutulog yung mata ko, napipikit. Naramdaman ko, pumapatong pala dito yung maliliit na demonyito. Pinapapikit yung mata niya. Minsan nakikinig siya ng Ebanghelyo, bigla siyang mabigi. Sabi niya, parang may kumakati niya. Parang naramdaman ko may mga demonyito, tinatabunan yung butas ng tainga ko. Tandaan ko yun. Pag dinidistract ka sa mga inuupuan mo, yan ay demonito. Dinidistract. Ano bang distract? Distraction. Para hindi ka makapakinig, hindi ka makapag-concentrate, wala kang maintindihan ng preaching, wala kang madama ng presensya. Distraction of a devil po yun. Tinitim ka niya. Amen? Ngunit hindi siya humaharap at sumamba sa Panginoon. Dahil yung Panginoon Kristo nung nag-fasting ng 40 days, dinapitan ng demonyo, tinutukso siya. Satan tamed Jesus. Gutom ng Panginoon, hinang-hina na, napitan. Di ba ikaw ay Diyos man? Makapangyarihan ka? Di gawin mo tong bato, gawin mong tinapay. Imagine? Anong sabi ng Panginoon? Hoy, Satanas, ang tao hindi lang mabuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. That's why na-prove ng ministry ito sa ating beloved noble pastor, nga ang tao hindi lang mabubuhay sa tinapay, sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. That's why mga pastor natin, may palagi nagpa-fasting, naglalangin, 40 days, 50 days, ilang araw na 40 days. Bakit? Nakasulat sa Biblia. Yung mga demonyo hindi lalaya sa tao without prayer and fasting. Hindi maando ang demonyo sa iglesia, sa mga tao, kapatiran, kung walang prayer and fasting yung pastor, yung mga preachers, yung mga manggagawa. Hindi po lalayas yan. Pero kung puno ng fasting, prayer and fasting, pagpupuri, yung mga demonyo bang lalayas.
Dahil sa pagpupuri, mga minamahal, nasusunog yung mga demonyo pati sa impyerno. Nakikinig ba kayo? May istorya ako sa inyo. Ito po'y buhay nga testimony. Kung ganahan ba mo makinig. Beloved Preacher Ben Ramos, kasama kami, pareho pa kami binata. Bago matagal ng panahon. Na-assign kami sa Indang, Cavite, the first of station ng Diyos Mo Crusade. Matagal ng panahon. Mga bata pa kami. Guro, edad ko no, mga 24 anyos, 23. 25, 26. May station kami sa isang lugar, sakop ng Indang, Cavite. Every Thursday may Bible study kami. Nagba-Bible study kami. Yung house na yan na nag-host, yung kapatid lang babae nga isa dati siyang demon possessed. Napasukan ng demonyo ba? 3 years siyang inalipin ng demonyo. Ang kapatid niya albularyo. Nagikinig ba kayo? Pag atakin sa demonyo nagwawala, ginagapos siya, pinapahapa sa katre. Yung albularyo ng kapatid, inaorasyonan, pinapatuluan yung likod ng mga kandila. Basta sunog yung mga balat. Pagkatapos, balik pa rin yung demonyo. Kaya nung may nag-share sila, testingan nyo, sa Indang, Cavite, may Diyos Mo Crusade, gapalay sa demonyo, may kapangyarihan, gumagaling karamdaman, dumalo sila mong pamilya. Nang dumalo sila, yung sister nila, Sister Amelita man yan, nang per baptism in water, lumayas ang demonyo. Sunod na langin natin mga pastor. So napalaya siya within 3 years time. Nag-Bible study sila, mainit sila. Ngayon, choir member man siya ng lamig. Nakikinig ba kayo? Kasi ang papa niya, hindi mainit na Kristiyano. Malapad silang mga basakan, farm, makaharvest ng tag 120 sacks. Yung papa niya, naganinigarilyo pa. Sabi ng papa niya, pag mag-harvest tayo, hindi ako magbigay. Kasi yung mga worker lang mabubusog. Tingnan mo? Mga worker lang daw mabubusog pag magbigay silang bigas. Nga tayo sinupiring. Parang Sister Amelita na sabi, huwag ka magsinda yan pa. Obligasyon mo yan, magbigay ka, kaya pinagpala tayo ng ating Panginoon. Gumanda yung harvest ng palay natin. Hindi. Sila lang makinabang, grabing arado natin, daro. So, ibig sabihin, talagang ibang ugali, walang panampalataya. Tapos pa, tatanggalin mo yung sigarilyo. Ay, wag mo akong sawayan. Bakit ikaw bang bumibili ng sigarilyo? Ako naman. Parang nang lamig siya, na parang na-heart siya. Wibis na yon, mag-Bible study kami. Nakapag-desisyon siya nga, hindi na ako mag-choir, pupunta ako ng Manila, magtrabaho na ako doon, kahit anong trabaho, sa factory ba. So nang lamig siya. Hala mo, hindi nagustuhan ng Diyos yung desisyon niya. Pagdating namin ni Beloved Preacher Ben Ramos sa bahay lang, imbis kay mag-prepare kami mag-start ng Bible study, alam mo nangyari? Biglang may sumigaw sa kusina, umiiyak. Akala namin na puspos ng balang espiritu, na puspos ni Satanas. Bumalik yung demonyo sa kanya, nagwala. Dito na. Sabi ko, natakot na yung mga kapatid kasi nagwala. Lahat ng mga preacher, sinabihan niya kami lahat, bastos. Sorry Ikaw, Andy, bastos ka. Ikaw, dalan. Ba't ganun? Nangluluwa. Matapang. Sabi ko, may kasama kaming choir member sa Indang, nakatapos ng 10 days fasting. Tingnan mo Nakatapos na ng 10 days fasting, nag-break sila. Nang lumapit doon lang siya sa kanya, alam mo, sabi niya, huwag kayo lumapit. Nasusunog ako sa inyo. Palakpakan natin, Diyos. Pag puno ka pala ng prayer and fasting, gabi anointing mo, yung demonyo, pag lumapit ka, nasusunog. Sinabi niya, nasusunog ako sa inyo. Kaya nung linapitan na pinawakan la, nag-apos nila. Sige, hawakan yung dalawa. Kumuha ko ng gitara, kami Preacher Ben Ramos, nagpuri kami. Puri tayo. Kaya ang gawain doon, dumating kami alas 4, mag-start alas 6 pa man. Puri kami. In the name of Jesus, the name of Jesus. Alam mo, sabi ng demonyo, wag! Wag kayo mawit. Nasusunog ako. Lalo kong lakasan. In the name of Jesus, tumahimik. Himinto kami, puri. Sabi ko, wala ng demonyo. Maloko. Nung di na kami nagpuri, relax kami, kala na mo, natahimik. Paglalay namin ng gitara, sabi niya, dito pa ako. Dito pa pala.
Kuha ko ulit kami gitara, puri ulit. Puri. Hanggang naabutan na talaga ng alas 6, sabi ko, Barbin, bahala na, ako lang dito, mag-start ka na. Nag-MC siya, Beloved Preacher Bin Ramos, nag-MC na siya. Si Beloved Preacher Bin Ramos, dati siyang exorcist, demon possessed sa San Andres Bukid. Pag-atakihin siya, umaangat sa lupa, lumulutang siya. Exorcist ang tawag ng demon possessed. Nung dilala ng mga parents sa Lunita Crusade, June yun, 1984, that is 28 days crusade. Sa Lunita, umuulan yun. Dinala doon si Barbin. Hawak naman kapatid, Papa. Pag-press ng mga pastor, pag-altar call ng mass healing, grabe napakalayo nila doon sa stage, pero pag-pray ng mga pastor, mga demonyo lumas sa pangalan ng Diyos, si Brother Bin Ramos, tumba. Natumba sa kapangyarihan ng Diyos. Grabe, tumba. Hanggang 5, dinala sa liniyan sa mga pastor, lumayas, natumba si Barbin. Mabiya, anong nangyari sa akin? Saan ba tayo? Bakit umulan? Hindi alam ni Brother Bin nga sa Lunita siya. Tingnan mo yung tao pag ginagahuman ng demonyo, walang alam. Unconscious. So pagbautismo ng Preacher Bin Ramos, gumaling. Hanggang ngayon, pinagaling siya ng Diyos. Kabagan, palapakan to. Nag-MC na siya, kinig kayo. Nag-MC siya, manamal, bayaan natin, distraction na ng kaaway. Yan ang distraction ng kaaway. Binahadlangan tayo, mapurit na. Dati rin akong demon possessed. Sumagot sa loob yung demonyo. Sa loob ni Sister Amelita. Tama yan, dati ako galing sa'yo. Totoo. Galing ako dati sa'yo. Sabi ni, totoo, isa lang pala yung demonyo. Yung iba pala, yung demonito lang. Mga kampo niya. Ngayon, tuloy, puri. Siyawiran sa puri kami. Hanggang pagkatapos ng Bible study, bumalik kami. Pinag-pray namin, sabi ko, Papa niya, dito kasi, Brad, mangako ka ngayon, nga huwag ka naman ni Garillo. Alam mo, sumagot yung demonyo. Sabi niya, huwag mo turuan yan. Yung naninigarilyo, sa akin yan. Sa kanya pala, pag naninigarilyo ka. Pasensya na kayo nagpanigarilyo pa dito. Testimony yun tunay. Amen. Ngayon, yung kapatiran na doon, square, matanda na, tapos gawain, dumaan doon sa sala, kay mag-CR. Alam mo nang dumaan siya, sabi ni demonyo, wag mo pasukin yung matanda na nasusunog ako. Napospos yung kapatiran, sabi niya, grabe palang power ko kaya nasusunog ang demonyo sa akin. Pag puno ka sa presensya, galing ka sa pagpupuri, nasusunog ang demonyo sa'yo. Kaya dito, huwag tayo magpatay-patay, magpuri. Kailangan puri ka, nga badamang presensya, mapuspos ka. Sunog, natuwa yung kapatiran. Labrandi, grabe palang power sa pagpupuri. Pasok kami lahat. Pag sabi ko, ang kapatid yung albularyo, tawagin mo. Sabi ko, Brad, huwag ka na manggula albularyo. Sabi, wag mo sabihan yan, akin yan. Pati albularyo, iya pa rin. Ganigarilyo sa kanya. Yung albularyo sa kanya. Tapos sabi niya, alis ka na dyan. Hindi ako alis. 3 years yan wala ako dito. Alis pa ako. Sabi ko, sinungaling ka demonyo. Balis ka na. Balik kasi mong kaharian. Hindi ako. Kung alis man ako dito, ito. Pupunta ako sa mga kapatiran yung mga nagsusyort. Nagli-lipstick. Nagpaputol ng buhok. Sinabi niya lahat. Nagpapacutics. Hindi ko gawa-gawa yon, ha? Sinabi. At mahilig magbarkada. Pupunta ako doon sa kanila. Nagkahiyakan yung kapatiran sa likod, nagkapuspusan. Bakit? Tanan sila tinamaan sa sinabi ng demonyo. Napakabuti. Amen? Ngayon, sabi ko, alis ka na dyan. Nung sinabi ko na, Brad, huwag ka man na manigarilyo, magsisi kayo rito, magpasting kayo sa Indang Cavite, magpasting kami, mag-pray request kami sa mga pastor. Sinabi niya, umiyak ang demonyo. Huwag niyo sabihin sa pastor niyo. Kaya pag malaman niya, manalangin sila magpuri, lahat kami ng demonyo sa impyerno nasusunog. Lahat ng demonyo sa impyerno, pag magpuri ng propeta ng Diyos, mga workers pa Soul House, magpasting, lahat sila sa impyerno nasusunog. Kinong pinatotoo ko yan sa loob ng Pasol House, sabi mo na pastor, totoo talaga. Grabe yung pagpupuri. Yung pinakadamatindi pang sinabi niya ito.
yung pastor nyo, propita ng Diyos. Nung nag-usada ka mo November 24, 1988, yung may didimong poses, doon ako. Kita mo? Doon siya. Dumadalo sa kusada yung demonyo. Sa Lord Simban, naas siya. Pero hindi siya sumasamba. Sinabi niya eh. May nadimong poses doon eh. Pinagawakan namin. Sabi niya, nandun ako yun. Sabi ng mga paso, totoo talaga. Pero pag sabi niyang pastor o propeta ng Diyos, gawin kong lahat para mabihag ko kayo, babalik namin kayo sa aming kaharian. Dahil sinabi niya pa, malapit na babalik ang inyong Diyos sa langit. Alam niya, malapit na balik ang Diyos. Kaya sabi naman ng pastor, grabe, totoo ang Diyos natin. Buhay at makapangyarihan, di tayo nagkamali. Ang mala pastor natin, totoong propeta ng Diyos. Bisan ang kaaway, kilala siya. Sa Biblia, kilala. Yung mga 7 nga mga anak ng pari ni Siba, nung lumapit kay Apostol Pablo, kay may nadimon pasis doon, nagdimon ng mga yung 7 kadimon po sa anak ni Siba nga pari, nagliyans-liyansin sila. Inarinig na si Pablo ng aral sa pangalan ni Jesus, sabi niya, oy, demonyo sa ngalan ni Jesus na ginawali ni Pablo, layas ka. Gigaya-gaya nila. Anong sabi ng demonyo sa tao? Oy, si Pablo kilala ko. Si Jesus kilala ko. Kayo hindi ka kilala. Hinabol silang demonyo, pinanggangat. Kita mo, hindi ka pwede magpapiki-piki. Yung totoong pastor ng Diyos, mga mangaral ng Diyos, sila lang ang may kapangyarihan binigyan ng ating Panginoon. Hindi mo pwede gayahin lang. Eh nang lumapit kay Pablo, linihas siya. Sa pangalan ni Jesus of Nazareth, demonyo lumas ka, tumba yung tao. Sa pangalan ni Jesus. Yan po ang product makuha natin sa prayer and fasting. Panalangin na may pag-aayuno, may magpupuri, na mahabang pagpupuri. Kaya mga demonyo lumalayas yan. Yan po ang standard ng church sa Diyos Crusade. Di tanin pwede babaguhin yan. Ilang taon na nakilala namin ng Panginoon hanggang ngayon, kahabagan ng Diyos. Still, tinatayuan namin ang standard ng church sa habag ng Panginoon. Pag hindi ka sumunod, lumihis ka. Hindi ka samahan ng Panginoon. Bakit? You disobey the standard of the church, you disobeying God. If you disobey the rules of the church, the voice of the prophet, you disobeying God. Kaya hindi tayo pwede mag-disobey sa standard ng church, hindi tayo pwede mag-disobey sa propeta ng Diyos, hindi tayo pwede mag-disobey sa standard pinapangaral ng iglesia. Pag mag-disobey kayo, you disobeying God. Hindi tayo samahan ng Diyos sa mga demonyo, hindi natin mapalayas. Ito po yung standard ng Diyos mo kasi. That's why, bakit inabot po ng 47 years ang church natin. Maraming pagsubok, gawa ng kaaway na natili ito. Because the Bible say, Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. Ang iglesyang ito nakatayo sa bato. The rock is Jesus. Even the gates of hell, pintuan ng demonyo, hindi po dito makakaya. Even the gates of hell shall not prevail against the church. Because this church is rooted and founded with a strong foundation in the name of Christ. Because Jesus is the rock of our salvation. Ito pong doktrina ng church. Kaya hanggang ngayon, tumatayo tayo. Kaya hanggang ngayon, 47 years tumatanda ng iglesia. But still, God has great things ahead. Ang Panginoon, malaking mga bagay na una pa sa atin before mangyari ang celebration. Hindi tayo pabayaan. 47, advance ng Diyos. God has great things ahead. Pangunahan tayo pirmi ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Still, nanguna pa rin ang Diyos sa atin. Nangunguna pa rin ang Diyos sa atin. Dahil yung tao ng Diyos, propita niya, totoong propita ng Diyos. Hindi nagpapabaya yung mamanggagawa. No matter how good and bad our lives has been, sabi niya, God still has greater things ahead for us in the future. We must be open to new experiences to continue the growth in God. Sabi nito, no matter how good, how bad and good our lives have been,
Wala kuno isa pa yan, mabuti man at masama ang darating sa buhay natin. But God still has greater things ahead for us in the future. Ang Panginoon still, malaking mga bagay pa rin na ipauna niya sa atin sa ating future in serving the Lord. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. God still has greater things ahead for us in the future. We must be open to new experiences. Yung nangyari sa buhay natin, mga pagsubok, yan po ay inopen ng Diyos sa mga experiences natin in life to continue to grow in God. Upang tayo magpatuloy, tutubo tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi kanina ni Brother Sergeant dito, maraming mga pagsubok, yan po ay new experiences nga dumating sa buhay natin. Trials, pero para tayo magpatuloy to continue to grow in God. Kaya pag walang pagsubok, walang experience, challenge sa buhay natin, hindi tayo tutubo sa Panginoon. Ang iglesia ng Church ng Diyos, grabing pagsubok nito. Kami saksi. Pero ang mga pastor, nakatawa lang. Brian, puri lang. Brian, luhod lang. Brian, fasting lang. Palakpakan mo ang Diyos, purihin mo siya. Matuwa ka, magalak ka sa mga pagsubok dumating sa buhay mo. Dahil bakit? Hindi tayo pabayan. Pangunahan pa rin tayo. God still ahead for us in the future. Darating sa atin the new experiences in our life, but still continue. God, to grow in God. Magpatuloy tayo aron tumubo tayo sa Panginoon. Kaya nandito pa rin tayo. Kahabag at awa ng Diyos. Si Joshua, sinabi ng Panginoon, nang namatay si Moses, si Joshua ang natira, his successor of Moses. Si Joshua ayaw niya magpatuloy niya, na-discourage siya. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Basahin natin. The book of Joshua chapter 1, verse 1 up to 9. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Josue, Kabanata 1, ang talata ay 1 hanggang 9. Nangyari nga ng pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moses, na sinasabi, Dos, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. 3. Bawat dakong tutungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moses. Amen. Hallelujah. 4. Mula sa ilang at ang Libanong ito hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Hiteo at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw, ay magiging inyong hangganan. Amen. 5. Walang makatatayong sinumang tao sa harap mo. Amen. Walang sinong taong tatayo sa harapan mo. Sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Lahat araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moses, ay gayon ako sa iyo. Amen. Hindi kita iiwan ni pababayaan Yes, kita. hallelujah. 6. Magpakalakas ka at ang magpakatapang na Yes. mabuti, Hallelujah. sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, Hallelujah. na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan. upang ikaw magtamo ng mabuting kawakasan. Saan ka man pumaroon. Saan ka man pumaroon. 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, Amen. kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Yes. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin
ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Hallelujah. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Mga minamahal, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Tuloy-tuloy ang paglingkod mo sa Diyos. Kahit silang babira sa iyo, aakay sa iyo, punta ka rito sa kaliwa, punta ka dito. Sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Tuloy-tuloy ka lang. Magpakatapang ka. Magpakatatag ka. Diretso ka lang. Dahil sabi ng Panginoon kay Moses, kay Joshua, lahat na pupuntahan nyo, ilog, mga bundok, lahan, ibibigay ko na sa inyo, ipamana ko sa inyo. Totoong sinabi dito, God still has greatest things ahead for us in the future. Future sa ating wakas ng buhay natin. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Manatili ka dito. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Magpakatapang ka. Magpakatatag ka. Tuloy-tuloy, diretso ka lang. Huwag mo iwalay sa salita. Ang salita niyo sa puso mo. Manatili ka. Sunod ka lang sa inuutos ko sa iyo. Upang sa lahat mong lakarin, lahat maging mauswagon, prosperous ka, pati sa wakas ng buhay mo in the near future, pagpalain ko ikaw. Ang malapastor na natili siya sa kanyang tawag. Kung inyong naisip-isipin, ang kalagayan ng malapastor, napakahirap para sa kanya. Pero still na natili sa rito. Nanatili ang malapastor sa tawag ng Panginoon sa kanya. Maraming nagbatikos, maraming nagsalita ng hindi maganda sa malapastor. Kahit sa talipa, hulo pa. Ngunit hindi niya iniisip. Kaya totoo ang salita ng Diyos, pag manatili ka lang, magpakatapang ka, magpakatatag ka. Mga minamahal, ang salita niyo manatili sa puso mo. Huwag kang lilingon, liliko sa kaliwat, sa kanan, diri-diretso ka lang kung anong inuutos ng Diyos sa iyo. Dahil lahat na tapakan yung kamay, pupuntahan mo, ikaw ay pagpapalain ng Diyos, samahan ka ng Panginoon. Hanggang sa wakas na yung buhay, kasama mo ang Diyos. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Saan ka man pumaroon, your journey will be prosperous. Your plan and ambition will be prosperous. Basta hindi ka liliko sa kaliwa at sa kanan, manatili ka dito. Lahat na dadaanan mo, ipamana ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, God still has greater things ahead for us in the future. Pero kung lumiko ka sa kaliwa at sa kanan, wala ka ng future sa unahan. Dahil hindi yan sinabi ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos, huwag kang liliko sa kanan, sa kaliwa. Tuloy-tuloy ka lang. Lahat na madaanan mo, lahat maapakan mo, lahat na tumban ng paa mo, ikaw po ay pagpapalain ng Diyos. Samahan ka. Everybody say, praise the Lord. Kahit iba-ibang pagsubok pa yan, mga minamahal, we must be open to a new experiences and trials in life to continue to grow in God upang tayo magpatuloy lamang na tutubo tayo sa Panginoon. Dahil pag magluto ka ng isang pagkain, pag walang mga panakot, walang lamas, hindi masarap yan. Pero kung ang muluto ka ng pagkain, maraming ingredients, maraming mga lamas, maraming mga panakot, mga minal, pagtiki mo, grabing sarap ng lasa, papawisin ka sa higop ng sabaw. Pero kung walang mga ingredients, itapon mo yung sabaw na walang lasa, walang asin, walang magic sarap, walang luya, walang bombay kamatis, hindi maganda. Ano ba yun? Amen. Amen. Pero kung puno sa panakot, puno sa formula, mga minal, masarap. Ganon din sa paglingkod sa Diyos.
Kung may mga experiences, challenges in life, mga trials, patuloy lang daw, pinapatuloy lang ka lang ng patuloy lang, diretso lang. Huwag kang iliko sa kaliwa, sa kanan, diretso lang. Dahil lahat na apakan mo, mga minal, samahan ka ng Diyos. Ikaw po'y magpatuloy, tutubo at tutubo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. That's why 47 years na ang Jesus Crusade. Amen ba? Sinong hindi pinagpapala dito? Itaas yung kamay. Sinong hindi pinagpapala dito? Itaas yung kamay. Baka nahiya lang kayo. Sinong pinagpapala? Totoo ang pangako ng Diyos. Be strong and good courage. And wherever you go, you became prosperous. Prosperous. Ano ibig sabihin prosperous? Sa Bisaya, magmauswagon ka. Ano sa Tagalog yon? Maging mapalad ka. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Yun po ang ginatawang na going straight ka lang pagpangalagad sa Diyos. Do not turn to left or to the right. Going straight ka lang. Kaya kung driver ka sa sasakyan, nagda-drive ka, panay ka ganon, bangga ka. Amen. Lalo na pag ganon ka pa. Hindi ko makalimutan si Major Caballes ng pulis sa Cebu. Doon ako na-assign noon. Retired na siya. May owner siya. Pinadrive ako. Mag-drive ako. Ganon ako. Uy. Sabi niya, Brad, hindi. Ayaw magsigilingi. Ano naman? Masi makabangga ta. Dili. Tapos sunod ako sila. Ayaw pa sobray og bigyan mo mga 10 meters. 10 meters. Sabi ko, layo naman na, Major. Hindi, yan ang patakaran. Church, lakasan ko, mga 3 meters. Sabi niya, 3 meters, wag. Takot siya. Sabi ko, Major, katalawan ka. Hindi wala pa talo-talo ni Brad. Kailangan maging sigurista tayo. Totoo sa kanya. Sigurista tayo. Para hindi tayo madisgrasya, hindi tayo mapahamak, hindi tayo mawala sa linyada ng Diyos. Totoo po yan. Huwag kang liliko sa kanan. Huwag kang liliko sa kaliwa. Magkaroon ka ng precautionary measure sa bawat nadaanan mo para safety ang buhay mo, manatili ka dito sa Panginoon. Maging moswagon, pagpalain ka ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Ang tinitingnan mo, going straight ka, malagi kong secret. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Walang masama kung may magpaalala sa iyo. Walang masama kung may magtutuwid sa iyo. Walang masama kung may magre-rebuke sa iyo. Lahat yan mabuti. Mabuti yan. Basta may aral, may pagtutuwid, may aral, tanggapin mo yan. You have to embrace that. You have to love it. Mahalin mo. Magpasalamat ka. May mga taong concern sa kaligtasan mo. Nagpapaalaala sa iyo. Nagtutuwid sa iyo. Di sinasabihan ka ng mali mo. Hindi mo dapat ikagalit po yun. Magpasalamat ka. Bakit? Yung taong sumasaway sa iyo, concern sa kaligtasan mo. Katulad ni Major Caballes, concern siya sa akin, kaya baka naman madisgrasya kami. Brad, huwag magkumpiyansa. Inonor ko yon. Sabi niya, pag ikaw nag-preach, Brad, imin na ko na imin. Pero ngayon, sa pag-drive mo, pasensya ka na. Sawayin kita. Amen. Mag-preach ka, Brad, imin ako na imin, bisan masakit. Pero ngayon, pasensya ka na, Brandy. Sawayin kita sa imong maniyo. Bakit? Ginani-refuse ng asawa ko. Amen. Okay lang, Major. Salamat kayo. Malawak ang unawa mo, Brad. Ganun lang ang pagpangalingkod sa Diyos. Kung mabuting aral para sa iyo, mabuting turo para sa iyo, tanggapin mo yan. Hindi yung ikagalit mo. Sino ka ba magturo sa akin? Sino ka ba mag-rebuke sa akin? Sino ka ba magsaway sa akin? Bakit? Mas marunong pa ako sa iyo. Garbo yan. Pride yan. Kahit bata pa man yan magturo sa iyo, kung tama siya, mali ka, tanggapin mo po yun. Bakit po? Ikabubuti ng kaluluwa mo yan.
Si Joshua pinangaralan ni Moses, tinuruan ni Moses si Joshua. Sunod-sunuran si Joshua, tanawang kundi si Joshua pinagpapala ng Diyos. Walang masama pag makinig at sumunod. Listening and obeying and take action, hindi masama po yun. Mabuti ang tinuturo sa iyo. We must to open that. Sabi to, we must to be open. We must to be open to new circumstances, experiences, to continue to grow in God. Maging open ka sa bawat experiences, sa bawat circumstances, sa bawat trials sa buhay nyo, upang magpatuloy kang tutubo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ulitin ko, no matter how good and bad our lives have been, God still has greater things ahead for us in the future. We must so be open to new experiences, to continue to grow in God. Awitan natin, Diyos, mga minamahal. Huwag natin ilayo ang salita ng Diyos sa puso natin. Sabi ng Diyos kay Joshua, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Saan ka man pumaroon, magtamo ka ng mabuting kawakasan sa iyong buhay in the future. Patuloy. Diyos natin tutuot makapangyarihan. Sa gitna ng alon at bagyo, pagsubok ay bumalayo. Patuloy kong Itataas ang kamay. O dahil ikaw, Dahil ikaw, Diyos ka. Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, mga pagsubok ay bumalayo. Patuloy kong itataas aking kamay. Dahil ika'y Diyos ang buhay. Kapag dumarating ang subok sa akin, mga pagsubok sa akin, ako ay masaya masaya dahil ikaw aking laging kapili. dahil ikaw napili sa Gitna ng alon at bagyo, bagyo. Mga sa pagsubok ay bumabayo. Singgit na rin. Patuloy itataas aking kamay. Dahil ikaw, Diyos ka buhay. Hallelujah! Jesus! Thank you, Lord! Salamat! Pasubok mo ang bayo. Patuloy ko itataas aking kamay. Dahil ikaw, Diyos
Lubusin sa Diyos. Jesus! Kahit bagyo, alon, dumating sa buhay natin, patuloy lang natin taas ating kamay. Purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin siya. Di tayo pabayaan naman. No matter how good and bad our lives have been, God still has greater things ahead for us in the future. We must be open to new experiences, to continue to grow in God. Patuloy lang tayo. Yung mga pagsubok, experience natin sa buhay niya upang tayo magpatuloy nga tutubo at lalago sa Panginoon. Isipin natin, 47 anyos na ang ating church. Ang naghirap dito, ang ating mga pastor. Silang naghirap. Grabing paghihirap. Silang nagpugas. Silang naghasik ng grabing kahirapan. Between life and death ang buhay ng mga pastor when he fast and pray. Grabing sakripisyo, trials dumating sa buhay na. Walang makain. Mr. Bukog ang tawag sa kanya. Lagain ang mga buto galing sa Paco Market. Hingi siya sa Intramuros ng mga unicorn, may mga ulod pa. Mga bata, walang mainom nga gatas. Pero still, nagpatuloy sila. After hardship, after trials, experiences in life struggling, they continue grow in God. Tumutubo ang Iglesia ng Diyos. Ngayon, pinagpala na tayo. Nag-aani na tayo ng sakripisyo ng propeta ng Diyos. Saan pa tayo pupunta? Manatili, sabi kay Joshua ng Panginoon Moses, huwag kang liliko sa kaliwag sa kanan. Magpatuloy ka upang sa lahat mong gagawin, sa wakas ng buhay mo, ikaw ay tatamo ng pagpapala. Material, financial, spiritual, plus buhay na walang hanggan. Habang kayong kapatiran na matagal na, manalangin kayo dyan sa inyong mga upuan, nakaluhod kayo, itaas yung kamay niyo. Magpakalakas tayo, magpakatapang, magpangatatag tayo. Patuloy. Continue in service. Habang pinapatanggap mo yan itong mahal nga bisita. So, sumunod kayo, Brad, sister. Ipikit mata, piyong mata nyo, sabat ka mo sa akong pangamuyo. Isulti nyo, amahan ko sa langit. Sabat, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Jesus. Sa Inoo, salamat. Sa imong pulong na dungog ko, kining orasa. Gining Jesus, gidawat ko ikaw, nga akong mangluluwas, Diyos, agari isang kinabuhi. Ginoo pa sa iluha ko, sa akong sala, lahat. Sukad ako, bata pa, ito gining orasa. Alagaran kita, Lord. Siyot nga lang ko sa langit. Luwas sa ako, tibok banay, sa panghalan ni Jesus. Ang gidawat namin. Salamat sa makalag kaluluwa niya karon sa mutubangan. Kaluy sila, patawarin mo sila. Ang mga anak silang tinuod mo, Lord, buhata sila. Na sila mga palayang pangalakad kaning to the first leading prayer mga pastor. In Jesus' name. Singgit, hallelujah. Di ka maulaw masinggit, hallelujah, kay tingog sa pagdaog yan. Sabi niya, singgit sa tingog sa pagdaog. Shout unto God with a voice of triumph. Nag-triumph na tayo. Nagpala na tayo.
Kaya hindi ka mahiya sumigaw ng malakas dahil yan ang sabi ng Biblia. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah! Jesus. We still triumph. Ang success. Continue. So that you reach a good success and prosperity in life. Be strong and good courage. Mangil manalangin tayo lahat. Sabihin mo sa Diyos iyong problema. Sabihin mo sa Panginoon iyong problema. Panghawakan ka nga magpatuloy ka, huwag ka nang liliko sa kaliwat sa kanan, diri-diritso ka. Upang yung pangako niyos makamit natin. Yes, opo, dakilang Diyos ang mabanal sa pangalan sa Sumala Panginoon sa mga oras na to. Nagsusumamo kami sa iyo, Lord, sunat dalangin yung propeta mo, mga pastor. Kahabagan mo kami, panghawakan mo kami, tulungan mo kami, palakasin mo kami, patapangin mo kami, patatagin mo kami, nga kami patuloy maglingkod sa iyo. Ayon sa sinabi mo kay Joshua, sa mga salita mo upang kami, sa bawat future ng buhay namin, kami ay pagpapalain mo at samahan mo kami, Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kapatid na may taglayng karamdaman, sakit, balatian, agaling, alisin mo silang lawas, pagalingin mo sila, lutasin, probleko, ang kapitos, kawadon silang kinabuhi, maging madasigon sila kanunay, pangalakan mo sila. Tulungan mo kami, Diyos, matili kami sa paglingkod sa iyo, maging matatag kami. Tulungan mo yung babang kapangyarihan mo sa aming ngayon din. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah. Ipandong kamot siyong ulo, ang isa nakataas sa nakabayo. Bandungan nyo. Ibabang kapangyarihan mo sa ingalitan, Lord, sa unat dalangin mga pastor, in the name of Jesus. Demons, infirmity, sickness, and diseases, cast out from thy children now. In the might of Jesus, be healed not of blood, but sa chilling, financially, physical, spirit, right, my Lord. In Jesus, the problem, healing sicknesses, demons of poverty, kahirapan, alisin mo poverty, bigyan weaknesses from them, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan natin, Diyos, pamanahal. Everybody say, praise the Lord. Salamat po. Kung gusto niya magpabautismo, may tulog ay upat nga reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo. Kadua, paginulsol. Tulo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Mapasaylo niyong sala. Ang upat, madawat ninyong gasa sa balang espiritu. Ang Diyos espiritu musulod sa kasing-kasing niyo. Makita niyong kalipay, kasiyahan dito sa paglingkod natin. Padayon ka mo. Continue, sabi niya. Padayon lang, araw ka mo pananginan to reach the success and prosperity in life. Padayon lang sa pag-alagad sa Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon manal. So, hindi tayo magdugay, manindog tayo suon ko. Ito po yung mga ito sa paglukso, bayong kamot. Dulo ka bisis, kusog na singgit. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us, Lord! Salamat. Purihin ka, Lord. Salamat sa araw na to. Nagumpay. Kawain, Panginoon. Ayaw kalimti, ayaw mag-absent. Miyerkules, Biyernes po. Miyerkules natin, 4 to 7:30. Ang ating Friday ay 3 to 8 o 8:30. Palampas pa dyan. Padayong kita may suon ko. Harong kita palanginan sa Diyos. Kaya di kita palanginan sa kapadayon pagpangalagad sa Ginoo. So dito magdugay, mga minamahal, magwata special labo piring. Pagpuri natin. Magkaigsunan nga patuloy nagbigyan ng special offering. Lord, palangini balik sa magalibong bisis. Sa dadali mga pastor, in Jesus' name, amen.
bless you, bless the Lord. Manaminala, ipag-pray natin yon. Salamat sa blessing na yan, ng mga snack namin. O nadalay mo ng pastor, bless us po na mabusog kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Mang Minal, pasensya na kayo ha. Yung inudiran kong siopaw, ang usapan namin, ganito kalaki. Parang ulo ba? Ngayon, pag-deliver kanina, pagtingin ko, nagulat ako. Ganito lang kalaki. Iya, pasensya na kayo. Sabi ko, sir, ano bang nangyari sa'yo? Usapan natin lalaki. Yung malaki, sir, malaki. Malaki. Sabi niya. Pero ngayon, sabi ko, anong nangyari? Bakit malaki yang sa kulangot? Niya, pasensya na, sir. Lagi, sir, kay mahal na kayo arena, sir. Pati manok, sir. Bulami ng lasa, sir. Sabi ko, lami lang nga paratman. Wala naman, dato mabalik. Pasensya na kamo, mga minamahal. Amen? At least may siopaw. Amen. Murag butsi. Kada ko. Hige lang, at least pagpapala po yan. Amen ba? Kumbaga sa Ibisaya, pang pabangil lang, bangil ba? Mga minamahal. May iba nga lapad. Yung siguro nga luto, hinabol niya, nagana na lang. Kaya sabi sweetheart ko, naon sa mga kapapang. Isa kabulo, hindi man pwede isa kabuok lang. Tagduwa kabuok. Sabi ko, di, sa man i-double ni mo, makulang na. Asa man ka mag-order, wala na may magluto. Sabi ko, bahala na lang. At least, may snack kita na magrawat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pasensya na kayo yung suon ko. Pagkulangon, maraming pagkain sa gawas. Ito lang mo magdugang sa wala na maidugang. So manindog na tayo ng mga igsunan ko, manindog ta. Salamat sa ating mahal na Panginoon kasi nalamgin mo lang puso ng ating 47 years. Nagkaisa tayo sa main church, pagpalain tayo ng Panginoon. Amin ba? So Bari Alan Magallanes, pag-pray po ating closing prayer po, mga minamahal. Iagin nyo sa boxes natin, yung puti nga box sa TV program natin, 5 pesos pataas po yun. At ang brown ay sa lupa. Banayon lang ang mga tag sa lupa, ayun yung paghihapa. Basta pag time will come, palanginan tayo, tagaan sa inyong lupa. So, para na sa atin yan. Sige po, mag-pray tayo. Alan Magallanes, wala diya. Ay, sorry pala ha. Kanina, masyado advance yung isipan ko. Nagiulat ako, gigreet ako ni Sister Vicky ng birthday ko ba? Ay, birthday ko March 15 pa man. Tingala ko, greet kanina ako nga, February 13 pa man. Pasensya na makaisunan. At least, mas mayo nang masayo para makurik. Amen. Sige lang. Mayo nang daghan tay birthday. Amen. Bayo kamot ng suon ko. Praise the Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo mga minamahal. Bisyo, balabada, din po siya nag-andin niya sa Hallelujah. Praise the Lord. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal Panginoon. Sa araw na ito, mahal Panginoon. Yes, Daman namin ang kagalakan mula sa iyo, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal sa iyo. Matamis na presensya, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, sa araw na ito, mahal Panginoon. 47 years na po ay yung banal na gawaan dito sa mundo, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon. Pinakita mo, mahal Panginoon, sa buong mundo na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nagbago sa amin, mahal Panginoon. Nagproteksyon sa amin, mahal Panginoon. So, dalangin sa aming mahal pastor, mahal Panginoon. Patuloy mo kaming panghawakan, mahal Panginoon, Yes. anuman na mangyari sa mundo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo hanggang sa iyong pagbabalik. Itong among samantalangin sa iyo, paralan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maglaman wa kita na mahal. We love you in the Lord. And our Jesus loves you more. Happy 47-year church anniversary to all of you. Mga may naman salamat. Ang magpalihans, magpaampo din sa tubangan. Ilihans pagpuri namin tabang-tabangan talingkuranan. Kanila po. God bless po.